Ang storyang ito ay pinamagatang Ang Kaibigan Kong Sarhento, Episode 2 by White Shadow. Simulan na natin ang kwento. Magpahinga ka na, Kuya Carlos. Papantayin kita. Bulong ko sa kanya noon. Naganda ako kagad ng hot towel para mahimasmasan siya sa kanyang kalasingan. Wala siyang pagtutol ng hubarin ko ang kanyang t-shirt upang mapunas na rin ng hot towel yung katawan niya. Muli na namang umandar ang makamundo kong pag-iisip para kay Sargento. Gusto kong magpaligaya ng sandaling iyon. Napakakisig ng katawan niya. Ang sarap yakapin at haggan habang pinagmamasdan ko ito. Pinunasan ko ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan na walang saplot. Malayang nagalugod ng aking mga palad ang kagandahan ng kanyang pangangatawan. Para siyang sundalong bihag na ng aking kapangyarihan na walang magawa dahil sa kalasingan. Alam kong gising si Sargento at alam din niya ang aking mga ginagawa. Kaya naman, lalo kong pinagbuti ang pag-aasikaso sa kanya. Humingi ako ng permiso na alisin ang kanyang pantalon para masigit siya maging komportable sa kanyang pagtulog. Ngunit, mahigpit siyang tumutol at hindi na rin ako nagpumilit pa. Kaya pinabayaan ko na lang siya hanggang sa makatulog ulit. Nag-antay pa ako ng konting oras at nang makatiyak na akong mahimbing na siya, dahan-dahan kong binuksan yung butones ng kanyang pantalon hanggang sa maibaba ko ang zipper. Maingat kong inilabas ang kanyang lupaypay na kargada sa loob ng kanyang underwear at nagsimula akong magpaligaya ng aking sarili habang pinagmamasdan ko ang kanyang kakisigan. Ang lalaking matagal ko nang pinagpapantasyahan, nasa harapan ko na mismo. Umiigting ng husto ang pagnanasa ko sa maskuladong pangangatawan ni Sargento. Pagkatapos, agad kong inayos ang kanyang pantalon at nakatulog ako nakayakap sa kanya. Magtataka si Sargento kung bakit may katas. Nilabasan ba ako? Bahala na kung ano ang magiging reaksyon niya. Subalit, kinabukasan, nagising akong wala na siya sa aking tabi. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ganito yung nagawa kong pagtatrip sa isang maangas na sundalo na tulad ni Sergeant Carlos Cardenas. Hindi pa naman kami malalim na magkaibigan pero nagawa ko siyang tartuhin ng ganon. Napagsamantalahan ko siya at naabuso habang lasing. Guilty yung namamayani sa akin sa puso't isipan ko ngayon. Hindi ko alam kung anong mangyari o kung ano yung maaaring sabihin o gawin niya sa oras na magkita kami. Hindi ko man lang naisip na isa siyang sundalo na dapat bigyan ng respeto. Lumipas na isang linggo, hindi pa kami nakikita ni Sargento. Gusto kong malaman kung galit ba siya sa akin o hindi. Ang dami naglalaro sa isip ko ngayon. Kung ano yung pwedeng maging balik nito sa akin. Blackmail, terrorizing, salvaging. Ay, Diyos ko, bahala na. Isang gabi, sobrang sama ng panahon. Nakakabingi ang sabayang pagkulog at paggidlat sa kalangitan. Sabay ng malakas at malamig na ihip ng hangin. Lumabas ako ng compound para mag-grocery. Around 7 p.m. siguro yun. Bigla akong kinabahan na makita ko si Sargento. Nakatayo siya sa isang kanto habang nagyosi. Gusto kong lumapit sa kanya pero naunahan niya ako. Siya na mismo yung lumapit sa akin.
Rob, kung hindi ka nagmamadali, samahan mo muna ako. Hintayin mo ako rito sa labas. Lalabas ko lang yung sasakyan. Hindi ako makatanggi at hinintay ko siya. Habang nasa sasakyan kami, wala kaming kibuan. Nang lumaon, binasag ko na yung katahimikan. Sorry Kuya Carlos. Sorry sa mga nagawa ko sa'yo. Sana huwag kang magalit sa akin. Pasensya na po. Wala siyang tugon. Diretso lang yung tingin niya sa daan habang binabaybay namin yung kahabaan ng boulevard. Halata ko ang kanyang galit sa tuwing magpipreno siya. Para bang gusto niya akong mauntog at pabukulan. Sa windshield, unti-unti nang pumapatak ang ulan. Pinaandar niya yung wiper hanggang bumuhos na nga ang malakas na ulan. Kaalinsabay ng malakas ng kulog at kidlat. Sa isang bakanteng gilid ng kalye, pansamantalang ipinarada niyang sasakyan. Hindi ko alam kung anong dahilan. Gusto ko rin sana magtanong kung saan talaga kami pupunta. Wala siyang sagot. Madilim ang loob ng sasakyan noon. Walang makakapansin sa amin sa labas. Kahit ano man ang gusto namin gawin sa loob. Para bang may nagsasabi sa utak ko ng ganito. Landiin mo siya. Hindi ka niya sasaktan. Ang totoo? Nabitin lang yan. Nag-iinit na yan si Sargento. Inaantay ka lang mag-initiate. Dahil silahis din niya nakatulad mo. Sabi ng bulong sa utak ko. Lumakas yung loob ko. Dahan-dahan ginapang ng kamay ko ang kanyang malaking hita. Kahit kinakabahan, nagpatuloy ako. Wala siyang reaksyon. Hanggang sa umabot yung kamay ko sa pagitan ng kanyang dalawang singit. Laking gulat ko nang bigla na lang niya akong kinuwelyohan. Bakla ka ba? Ganyan ba ang ginagawa mo sa mga kaibigan mo? Ang pagsamantalahan sila? Parang kapatid na yung turing ko sa'yo, Rob. At nire-respeto kita. Pero binaboy mo kung mag-antay ka. May sorpresa ako sa'yo. Natakot talaga ako ng mga oras na yun. May rason na siyang saktan ako. O ano pa mang gustong gawin niya sa akin. Wala akong magawa sa pagkakataong yun. Kung hindi, humingi ulit ang paumanhin. Sunod-sunod na sorry. Sobrang panginginig ko sa takot kay Sargento. Naghahantay na lang ako kung ano pa ang susunod na gagawin niya sa akin. Hanggang sa napansin ko may kinakapa ito sa ilalim ng kanyang upuan. Pinatay niya yung makina ng sasakyan. Tapos, pinaandar ulit. Subalit, ayaw nito mag-start. Kainis talaga oh. Kung kailan pa umuulan saka pa nagloko. Sabi ni Sargento noon. Nakikita ko sa kanya yung galit. Kaya, hindi na lang ako kumibo. O kahit, alamin man lang kung saan talaga kami pupunta. Hindi na ako nagtanong pa. Patuloy ang pagbuhos ng ulan. Halos, kalahatiin na sa gulang ng mga sasakyan ng tubig sa baha sa may lansangan. Kaya, kinakailangan na namin umalis sa sasakyan noon. At ganoon na nga ang ginawa namin. Lumabas kami ng sasakyan. Pero, kailangan pa namin tumakbo ng ilang metro sa may ulanan.
para makapagsilong sa isang establishment. Halos basang-basa kami nang dumating doon. Napansin namin na isa pa na itong motel or inn. Isang oras na yung ulan, ayaw pa rin tumila. Nang tignan namin yung kalsada, umabot na sa makina yung tubig ng mga sasakyan. Marami na yung stranded sa gitna. Malalim na yung gabi at mahihirapan na kami makauwi. Isang staff ng motel ang lumapit sa amin na doon na raw kami magpalipas sa magdamag. Tumayo si Sargento at nagtungo sa counter para mag-check-in. Inabot niya yung kanyang ID sa receptionist. Nalaman sa counter na sundalo pala siya. Pagkabayad, inabot ang susi ng kwarto. Maganda yung kwarto. Malinis, mabango, at may sariling banyo. Bukas na rin yung aircon na nasa tamang timpla lang ng lamig. Nagubad kagad si Sargento ng kanyang damit. Mula pang itaas hanggang pang ibaba. Underwear na lang natira. Sinampay ng maayos ang basang damit para matuyo. Sa loob ng cabinet, may nakita siyang bathrobe. Kinuha niya ito at inihati sa mukha ko. Ayan, gamitin mo na at pagbihis ka. Grabe ang lakas sa pagkakahagis niya. Para akong hinampas sa mukha. Tinungo ko ang banyo at nag-shower. Pagkatapos siya naman, lumabas siya ng banyo nakatapis lang ng tuwalya. Umupo sa gilid ng kama nang patalikod sa akin at nagsindi ng yosi. Maya-maya pa, tumunog yung doorbell. Dala ng waiter ang tray ng pagkain. Umorder na rin pala siya ng pagkain kanina nung mag-check-in kami. Mabait naman pala si Sargento, sabi ng isip ko. Pagkakain namin, nagpahinga kami ng konti. Malamlam na liwanag lamang ng lampshade ang tumatanglaw sa buong kwarto. Humiga na kami sa kama. Nakatalikod ako sa kanya. Siya naman ay nakatihaya. Nang tumagilid siya banda sa akin, niyakap ako. Kasunod nun ay hinahubad sa akin yung suot kong bathrobe. Di ba ito yung gusto mo, Rob? Ha? Di ba? Lalaki yung katalik ang gusto mo? Sige. Pagbibigyan kita. Wala na ako natitirang hiya pa para gawin ko yung gusto ko sa'yo. Kapag nilabasan ako, putya, kahit lalaki ka, papakasalan kita. Tumawa siya na parang baliw, na kahit sa kabilang kwarto ay hindi ito maririnig dahil sa nakakabing mga kulog at kidlat. Okay, sana maging maganda ang tulog at gising nyo ngayon, no? Nang dahil sa episode 2 natin ngayon, sabi nga ni Robin Padilla, basta mahal mo, isogo mo. Joke lang, pero naririnig ko lang yun sa mga commercials. Kayo ba guys, meron na ba kayong na-experience na or na-encounter na about sa mga sundalo or mga police? Yan, mga ganyan. Kung meron, email nyo lang yan sa email address natin sa imrensantiago@gmail.com. Yung next part guys, abangan nyo sa Tuesday. Yun lang at maraming salamat. Hanggang sa muli.